Hi guys! Good morning! This is Cynthia, Mapalangga Sabana. Ngayon guys ay gagawin natin yung garden ko. Mag-gardening ako ngayon at gagawa ako ng mag-seedling tayo guys kasi namatay man yung talong natin pero iwan ko saan yung mga seedling ng talong ko. So ngayon ang gagawin na lang natin is yung bell pepper at saka itong okra guys. Magtanim tayo ng okra. So gagawin natin yung garden natin ngayon. So hayaan nyo na lang yung pimples ko kasi sayang niya na in love. So hahanap tayo guys ng yung ganyan, kahoy para paglagyan natin ng net. So punta tayo doon sa labas, baka makahanap tayo. Let's go there. Yan yung garden ko, ang linis na yan. Let's go. Habang hindi pa nag-deliver yung yung laundry, mag-garden muna tayo kasi mamaya punta tayo ng palengke. So labas tayo dito sa labas namin. Hanap tayo dito ng kahoy guys. Kasi wala man tayo mahanap. Dito kasi isabit ang net. Lagyan na natin ng net guys kasi baka anuhin ng ibon ba. Meron na tayong isa. May pangalawa na tayo. Ito na yung last. Ito na guys, nakakuha na tayo ng kahoy. Nakakuha na tayo. So punta na tayo doon sa garden ko kasi gardening nga ni. Early morning, papawis tayo guys. Grabe yung pimples ko. Nag-isang pimples. Mag-gardening nga ni. Marami talaga nagsasabi guys ba na, ha? Ikaw pa yung ikaw pa yung nag-garden sa bahay ng amo mo? Ikaw pa yung gumagawa ng mga ganito, mga ganyan? Alam mo, yung amo ko, hindi talaga ako pinapagawa sa garden. Hindi talaga ako pinapalinis sa labas ng bahay. Paano yung trabaho ko? Halimbawa, sa bahay, sa loob lang ng bahay, kasambahay lang yung apply ko. Dapat dun lang yung trabaho ko. Hindi na ako na garden sa labas ng bahay. Sabi niya,
Aba, alam nyo guys, ang amo, hindi lahat pare-pareha. Siyempre, yung garden ko, nasa loob man ng sa loob man ng gate, sa loob ng bakod. Tapos ako din, actually guys, alas 9 pa lang. Kung gustuhin ko pagalis ng amo ko, linisan ko na yung loob ng bahay. Linisan ko na yan. Pag matapos ako, halimbawa, matapos ako ng alas 11. Wala na, ang trabaho ko na yan guys. Lalo na yung anak, alis yan. Kasi gala-gala or punta sa school or saan man siya pupunta. Wala akong trabaho niyan guys, mga alas 11. Maghintay na lang ako ng hapon. Kung dito siya kakain, hindi magluto ako. Pero pag hindi siya dito kakain yung alaga ako, wala akong trabaho buong araw. Kaya, syempre guys, yung katulad ng garden, yan pa ba ang isahod ng amo ko sa mga gardener? So, hindi na. Ako na ang gumagawa niyan. Tapos, I love gardening din naman. Kahit nga sa Pinas, nagtanim-tanim ako ng mga bulaklak, mga gulay-gulay doon, kung anong maisip-isip ko. Pero kami dalawa ng mama ko, yung mama ko sa garden sa mga gulay-gulay, ako sa mga tanim-tanim bulaklak. Dito din sa Singapore, syempre guys, may alam ka man mag-gardening ka din kasi yung lupa sa bakod, sayang man pag hindi mo gagamitin. Kaya may tanim-tanim ako dyan guys, yan. Yung pandan leaves ko, kaninang umaga, kinuhaan ko yan ng mga dahon, mga sanga-sanga, yun itapon ko sa labas. Tapos ang naiwan na lang dyan, pandan leaves at saka yung nag-iisang malunggay ko guys. Shoutout nga pala sa nagbigay niyan, kay Isay, thank you Sai. Tapos, kasi hindi ako nabubuhayan talaga guys ng ng malunggay, kaya nagpatanim ako ng Isay, tapos binigay niya sa akin for free. Tapos yan na guys, ngayon, umaga, nilinis ko yung garden ko. Malinis naman na yan guys. Actually, kinuhaan ko lang ng mga dumi-dumi dyan kaninang umaga. Hindi ako nakapag-video. Ngayon guys, yan, ang naiwan na lang dyan is yung ganyan nga, malunggay at saka pandan. Ngayon, nagtatanim ako ng okra at saka bell pepper. Hinanap ko yung talong ko pero di ko alam kung saan na yung seedling. Hanapin ko yan mamaya kasi hahanapan ako ni Ma'am noon kasi siya yung bumili doon saan nga yan yung binili? Sa ibang bansa man yan yung binili. Tapos ngayon, ang ginawa ko yan, magtatanim-tanim. Tapos guys, yan, lagyan ko yan ng net. Binilaan ako ni Ma'am ng net kasi nga, magawa ko ng seedling. Siyempre yung guys, yung pag magtanim ka ng bell pepper, kailangan mo pa yan isidling guys para pag tutubo, ipunlap-punlap mo na lang yan doon sa ang balak ko kasi bili kami ng bagong lupa tapos ilagay ko lang sa pot yung bell pepper. Yung okra dyan lang yan kung saan ko tinanim kasi yung okra pwede man lang dyan lang, hindi na kailangan magsidling-sidling pang okra. Ang bell pepper talaga kailangan. Nag-seedling na naman ako guys kasi gumawa man akong seedling doon sa yung tree nga pinapakita ko sa inyo dati, kaso lang namatay man siya, parang nagluya man, kaya gumawa ako ng seedling ngayon binilhan ako ni Ma'am ng net. Yan ang net, ilagay ko dyan yung net kasi pang pang iwas sa ibon. Kasi nga pag tutubo yung bell pepper, syempre diba sa dahon may maiwan pa na mga buto-buto, kaya yung buto-buto dyan, tukain man siya ng ibon. Maraming ibon dito sa amin guys, kakain ng mga kahit anong makain-kain nila makita dyan sa garden. So, syempre, yung buto-buto na naiwan sa dahon pag tumubo na yung bell pepper, kainin nila yan, tukain guys. So, madalit na din yung mga dahon at saka yung tumubo na bell pepper. So, wala tayong magawa. Kaya si Ma'am, binilhan niya ako ng net. Kaya, guys, dito man tayo sa Singapore, para-paraan na lang talaga tayo guys. Yun, kanina nakita niyo man sa video na kumuha ko dun sa labas. Yung dun kasi yung kahoy na malaki, pag may sangayan tumubo sa puno, puputulin niya ng government, ipaputol. So, ako na lang nagputol, kinuha ko, ginawa ko dyan sa loob ng bahay kasi yan ang pag-usukan ba, pagsangitan natin ng net. Kaya yan guys, para-paraan na lang talaga si Cynthia dyan. Alam nyo, kahit sa tingin nyo baka pagod na ako dyan, pinapawisan, pero nag-i-enjoy man ako guys. Ganyan talaga ang gusto ko sa
likod ng bahay, mag-garden-garden. Yan. Diba? Kaya yung mga iba na magsasabi na ay bawal talaga yan sa akin kasi ayaw ng amo ko, ganyan-ganyan. Iba man yung amo nyo, iba din ako. Nag-enjoy talaga ako guys pag ganyan-ganyan man. Isa pa, syempre, deserve din ng amo ko magbait tayo ng ganyan kasi mabait man yung amo. Bait yun. 95%, ang bait yun. Kaya, yun ang ginagawa ko guys, mag-garden-garden. Wala man din tayong magawa. Tapos, syempre, iba-vlog ko na rin. Diba? May silbi din. Vlog, tapos garden, oh. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Tingnan mo, oh, advertisement lang yun, kanta-kanta ba? Kasi wala na akong maisip kung anong sasabihin ko. So, pero syempre, di ba, pag dumating na ang panahon sa amin, ako na at siya. Charang. Kaya yan guys, garden ako dyan. Kahit ano nang ginagawa ko, hala, tuwad baliskad na, para-paraan lamang sa buhay. Di ba? Siya nga pala guys, ngayon, pagkatapos ko din ito is, maligo na ako at mag-market na naman. Market na naman ako guys. So yan oh, di ba? Wala na ako, di ko na alam kung anong sasabihin ko dito sa vlog ko. Basta ang alam ko lang na garden ako dyan. Sana ay pag-uwi ni ma'am ay masaya siya na yung katulong niya is may nagawa man din. Pero hanapin ko talaga yung seedling ng talong guys kasi I know hanapin din yun ni ma'am sa akin. Magtaka yun bakit Cynthia, okra at saka talong lang yung tinanim mo? Bakit yung talong wala? Ay ano ang sagot natin? Unga-unga tayo pagsagot. Sabihin natin, hi ma'am, hindi ko alam kung saan ko na nailagay. Limutin pa naman ako. Diba? So, kailangan natin yun hahanapin mamaya. Guys, ano daw? May kaibigan man ako na nurse siya, na may kaibigan din siyang doktor. Siyempre, may kaibigan talaga siyang doktor. Nurse nga ni kaibigan or kilala na doktor sa hospital nila. Siyempre guys, diba, malimutin na tayo. Nagtanong ako anong dapat kainin para sa about sa brain ba na hindi malimutin. Ay, andyan na yung saglit lang. Dumating pala yung ko guys, yung laundry ng amo ko ba. Isa din yun sa hinihintay ko. Kaya hindi ako makaalis-alis pag gardening ko kasi hinihintay ko yung laundry. Naglo-laundry kasi kami guys. Yung laundry namin is yung mga pang-opisina ni ma'am na damit. Hindi man ako maglalaban yan. Pina-opisina man lang niya ni ma'am. Pina-laundry niya. Kasi di ba may mga tila na i-dry clean ba? May mga tila na hindi mo kailangan ihang kasi pag i-hanger mo, bakat-bakat yung hanger sa loob or i-dry clean lang ba? So, yun, dumating yung dumating yung laundry. So, ayun, matapos yung garden guys, is punta na ako ng palengke. Kasi, kailangan ko man yun hintayin yung laundry guys. Yung anak kasi tulog pa. Ayaw ko kasi yung madisturbo. Kasi kakauwi lang niya. Galing siya ng Hong Kong. Kakauwi lang niya kagabi. Kaya ako naghintay ng laundry. Kasi pag hindi ko yun kukunin yung laundry guys, doorbell yung tao na nag-deliver ng laundry. Yung alaga ako magising yun. Sisigaw yun guys. Ayaw niya yung tulog kasi yan. Pag matulog yan guys, Diyos ko, mamaya pa yan alas 11, alas 12 gigising. Kaya, ayun, garden muna.
Voice message, voice ano ako dyan guys, voice record kasi malayo kasi yung phone. 'Di ba? Oh. Ganyan na. Ganyan talaga ang buhay. Yun. Ginamitan ko nga yan ng ano guys, ng tinidor at saka kutsara. Ang paipit ba? Ay siya nga pala guys, no? Na-remember ko pala yung ano, yung may nagsabi ba na, ay si Cynthia, pa-as if lang talaga yan na nawala yung phone niya kasi bumili siya ng bago. Yun lang ang rason niya na bumili siya ng bago kasi nawala niya yung phone niya. Guys, totoo talaga na nawala yung phone ko. Alam nyo, nawala talaga yung phone ko. Ano yun, pumunta kami ng Clarky, kami na Tilisil, tapos kumain kami doon. Ngayon, pag nag-CR ako, yung cellphone ko, nilagay ko sa taas ng plastic ba, yung may plastic man na paglagyan ng tissue. Tapos yun guys, naiwan ko doon sa taas, sa babaw ng ano na, paglagyan ng tissue, yun. Tapos pagbalik ko doon sa kinakainan namin ni ate, na-remember ko yung phone ko wala sa bag ko. Ibinalikan ko agad sa CR, tinawagan namin, ang sabi, pagtawag, number not used. So, ibig sabihin, may nakakuha na, tinanggal yung SIM card. So, yun guys, no choice man ako. Kinabukasan agad-agad is, nag-installment ako ng cellphone. Siyempre, mayroon na akong pera na naiwan na dollar kasi siyempre galing ako ng Pinas. Yung pera na yun is para sa sinisindi namin. Kaso lang, nagamit ko doon sa cellphone kasi importante man ang cellphone guys. Kailangan ko i-WhatsApp agad yung amo ko kasi nawala yung phone ko. Baka may importante siyang sabihin kasi that time, yung amo ko din is andoon din sa ibang bansa. So, importante talaga na magkaroon ako ng cellphone na bago. Ngayon, nagtaka din sila, akala nila nagsinungaling ako kasi nga yung Facebook ko daw na luma is na-open ko. Siyempre guys, na-open ko talaga yung luma na Facebook kasi may dalawang phone man ako. Tatlo yung phone ko na sira-sira na. Yung isa, nasagasaan ko ng bike. Ma-open man siya guys, pero pag i-click mo yung part ng nasagasa, mag-connect siya doon sa part din na may sagasa. So, hindi na talaga siya worth it. Pang chat ba sa mga importante or halimbawa, tatawag yung amo ko, hindi ko agad maklik yung answer. Kasi nga, may basag-basag. Tapos yung isa din guys, magagamit siya pag i-charge mo, pero pag hindi mo i-charge, hindi mo siya magamit kasi ngayon mo i-charge, mamaya, malubat na siya. Kaya, no choice, ang ginawa ko guys is, nag-installment ako ng cellphone. Ngayon, sabi nila, nagsinungaling daw kasi online palagi. Online siya palagi guys, yung dalawang phone ko nasa yung Cynthia na account ko, yung original talaga. Kasi nag-YouTube man ako na bago dito sa bagong cellphone ko. Nag-YouTube ako. Yun ang ginawa ko guys, yung nasagasaan na cellphone, pang-watch ko dun sa YouTube ko. Tapos yung isa din na loading, yung kailangan mo i-charge, yun, i-charge ko siya guys, pang-watch din. Habang niya charge, yung mabilis malubat, nag-watch din siya sa cellphone ko. Yun nga guys, tapos ngayon, patuloy na online tapos syempre guys, bakit ako gumawa ng isang account? Because, yung old account ko guys, that time, hindi ko talaga siya matransfer sa bagong account ko. Kasi, kailangan ng one-time password, yung OTP ba? Ngayon, yung OTP na yun, doon daw mag-send sa lumang SIM card ko. Yung lumang SIM card ko, kasali din siya sa pagkawala ng cellphone ko. So, ang ginawa ko guys, nagbago ako ng cellphone, ng account, ng Facebook. Yun, pagbago ko is, hindi pa din naging isang buwan kasi nga nag-content ako, nag-send to mini, na-restrict siya. So, hindi ko magamit yung messenger, hindi ako makapag-reply. Ngayon, ang ginawa ko guys, syempre, ma-open ko pa man yung old account ko doon sa mga sira na cellphone. Ang ginawa ko guys is, pumunta ako sa Facebook ko, sa settings, at saka doon sa contacts, nag-i-change ko yung number. Yung number guys na ginamit ko ngayon na bago. So, yung OTP, doon na nag-message sa bagong contact number ko sa Facebook.
At guys, bakit naisip ko yun? Alam mo, yung na-restrict ako, nag-search talaga ako, minessage ko si Mita kung anong gagawin ko na nawala yung SIM card ko, kailangan ng new OTP, new OTP, pero hindi ko siya ma-retrieve yung account ko na yun. Kasi walang OTP nga kasi nawala yung SIM card ko. Nireplyan din naman ako ni Mita na i-open mo yung account mo na on. Tapos, yun, change ka ng contact doon. Yun ang ginawa ko. Ginawa ko yung sinabi ni Mita sa akin. So, ngayon guys, nag-work din naman siya. Actually, yung account ko na yun, ang lakas ng loob ko ma-open pa talaga siya. Kasi guys, alam ko yung password, alam ko yung email. Ang problema lang is, syempre, sinigurado din ng Facebook na ako talaga yung may-ari ang nag-open sa account na yun. Kaya, kailangan nila ng OTP. Yun, nagka-OTP ako dahil nag-change ako ng password. Na-retrieve na din. So, ngayon guys is bumalik na ako sa sa old account ko. Wala na ako sa new. Andito na ako palagi kasi guys, nakakamiss talaga ito na account. Alam mo, 2028 pa to. Nung kaka-start wala ng Facebook. Sa ano ko to ginawa? Sa computer ko talaga ginawa tong Facebook ko na to. Kaya walang nag-try na mag-hack, walang mga scam dito. Kasi sa computer ko talaga to ginawa 2028 pa to. Senior high school pa yata ako nung. Na ngayon, malapit na siya mag 20 years. Oh, di ba guys? Happy na mag 20 years. So, yun guys. Tapos na yung garden natin. Nagsidling. So, tingnan natin yan, mga 1 week kung totoo ba yung seedling natin. So, yan na. Bye-bye.